Hi guys! Welcome back. So, I'm Abe. Kung hindi mo pa napapanood yung tatlong videos ko, please panoorin mo kasi marami kang mapupulot na aral doon. Okay? Yung video na to ay para sa mga taong nagmahal, nasaktan, at nagpagupit, nag-shopping na mundok at uminom. In short, para to sa mga nagmo-move on. Tara, pag-usapan natin ngayon yung 4 tips paano maka-move on. Number 1, accept the pain. Kailangan mong tanggapin na wala na siya, na wala na kayo, at masakit. Kapag tinanong ka ng kaibigan mo, "Uy, kumusta ka na?" Huwag ka sasagot ng, "Okay lang. Mas masaya nga eh." Talaga? Kasi ako, naniniwala ako na kahit paikot-ikutin mo yung mundo, walang nakipag-break na sobrang galak yung puso. So in short, meron maliit na sakit dyan sa puso mo. At kung yun yung nararamdaman mo, sabihin mo. Labas mo siya. Kung gusto mong umiyak, umiyak ka. Kung gusto mong sumigaw, sumigaw ka. Basta kailangan ilabas mo yung sakit. Kailangan mong tanggapin na masakit siya. Mga taong dinidinay yung nararamdaman nila habang nasa proseso sila, yun yung mga taong nahihirapan mag-move on. Kasi tinatakpan lang nila yung sakit. Kailangan mong yakapin na masakit talaga siya. Ops! Huwag masyado huwag kang titira doon, okay? Number 2, commit for change of behaviors. Ito yung mga bagay na nakasanayan mo nang gawin. Halimbawa, ang ka-text siya. Kung sa tingin mo, hindi na okay para sa iyo, nahihirapan ka mag-move on, na nakikita pa yung number niya sa cellphone mo, ako na nagsasabi sa'yo, burahin mo na. O kaya, pinaka-the best, magpalit ka ng SIM card mo. At, sa Facebook, kung sa tingin mo, hindi rin okay na sa'yo na makita pa yung Facebook niya, tapos maramdaman mo na, bakit siya sobrang saya niya, ikaw nag-move on ka, ako na nagsasabi sa'yo, i-unfriend mo siya, o kaya pinaka-the best niyan, i-block mo siya. Grabe naman, Abi, baka sabihin niya, bitter ako. Gusto kong malaman mo na ang pag-move on ay isang proseso para sa'yo, hindi para sa inyo. Gagawin mo siya hindi para sa kanya, kung hindi para sa sarili mo. Kailangan mong tulungan yung sarili mo. Again, sinasabi ko, commit. Kailangan yung mga babaguhin mong nakaugalian mo na, gawin mo siya ng legit. Huwag yung tipong biglang parang, feeling mo, alone ka na, feeling mo, namimiss mo siya, tapos gagawin mo siya ulit. No. Huwag na. Tama na. Number 3, divert your thoughts. Ito yung sinasabi nilang pagmumulto ng nakaraan. Ito yung tipong pag dumaan ka sa lagi yung kinakainan, maaalala mo siya. Kapag may naamoy kang pabango, maaalala mo siya. Kapag nakita mo yung kaparehas ng sapatos niya, maaalala mo siya. Kapag dumaan ka sa kantong niya, maaalala mo siya. Ay! In short, lahat na lang ng nararamdaman ng senses mo, kaakibat siya. Normal yon na kapag may nakita ka or something na related sa kanya, maaalala yun ng utak mo. Pero, nasa sa'yo yun kung ipapadetail mo yun sa utak mo. Halimbawa, kung dumaan ka dun sa dati yung kinakainan, okay na yung hindi kami kumakain dati. Huwag na yung ganito. Hindi kami kumakain dati. Nakarin pa ako nun. Hindi na siyang flowers. Hindi pa alam yung gets mo? So, kapag nandyan na, ipapaalala niya sa iyo lahat, kailangan mag-isip ng bagay na iba. Halimbawa, kung ano lang yung maganda nangyari sa iyo nung araw na yon, o kung saan ka pa busy, makakatulong yon. Number 4, have faith that there's a right person for you. Gusto kong sabihin sa'yo na ang nakaraan ay nakaraan na at may tamang tao para sa'yo. Huwag ka maniniwala sa kasinungalingan na lahat yan manloloko, lahat yan sinungaling, lahat yan sasaktan ako. No, hindi. Erase. Hindi totoo yon. Maniwala ka na may tamang tao para sa'yo. Alam mo ba na ang nakaraan, ang kaya lang gawin sa'yo niyan, takutin ka. Hindi niya kayang agawin kung ano yung meron ka ngayon at kung ano yung meron sa hinaharap. Kaya, maniwala ka. Okay? Ayun yung tips ko para sa mga nag-move on. Sana nakatulong yun sa inyo. Don't forget to subscribe. Salamat!